Grabe, may yellow pa oh. Pero almost spring na. Napakaganda ng panahon, hindi mainit, hindi malamig na malamig. Grabe, may yellow pa oh. Pero almost spring na. Napakaganda ng panahon, hindi mainit, hindi malamig na malamig. Pero meron pang yellow rito. Nakita nyo yung slope na yan. Grabe, napakataas yan. Siguro may mga nag-i-ski dito pag winter. At kung napapansin nyo, solo lang tayo ngayon. May mga pasok sila. Wala tayong pasok ngayon. Sabi ko, try ko muna punta ng forest. Kaya ito, try natin kung pwede tayo mag-ihaw. Pwede pa tayo mag-ihaw ito mga araw na to or ito mga week na to. Kasi medyo basa pa naman dito sa forest. Kaya baka pwede pa. Magaganitong weather. Yan. Yan, basa pa yan. Kaya pero may mga yellow pa, malamig pa. May mga truck ng bike, may mga dinaanan ng bike. Bali nga sa summer na. At nga nagpalit na kasi ng oras. Nagpalit na ng oras actually nung last March 30 pa yata. Nagpalit na ng oras na 5 hours na lang yung pagitan from Philippines tsaka dito. Grabe, talagang ganda talaga ng lugar dito sa Finland. Mapa Forest, Mapa City. Pero tinitignan ko yung lugar dun eh. Kasi meron dun parang pataas. Napakaganda talaga ng lugar. So, nga. Solo tayo. Ayan. Shoutout sa'yo. Parang Simon. Shoutout sa'yo kasi sa kanya galing yung bag na yan. In-arbor lang natin. Pero yun nga. Try natin mag backpacking, solo backpacking, hammock. Bumili kasi ako ng hammock, duyan, basta duyan sa Tagalog. Pero yun nga, ito yung isa sa pinakamagandang gawin dito sa Finland. Trekking, camping, hiking. Summer, spring, autumn. Tsaka maganda rin talaga parang ito na isa sa mga exercise mo. Na oras na, mag alas 12 na ng tanghali. Pero malamig pa din. Malamig dito kasi nga nasa gitna tayo ng forest halos. Pero doon banda may magandang lake doon. Sana tama yung dinadaanan natin. Bale, parang feeling ko natatanaw ko na yung lake. Natatanaw ko na yung lake.
Bale, pag may time next, pag meron tayong oras makasama yung mga bata, bali mag-ano rin kami, mag-hike din kami, or magte-trek din, para naman kahit pa paano iba yung adventure na nagawin namin. No cellphone, no gadget. Kami magka-gadget para naman kahit paano maayos-ayos yung bandingan natin sa mga bata. Oh, crap. Ayun na yung lake. Tanong ko na yung lake. Actually parang dito din ako madalas magbike before nung nasa city kami nakatira. Dito din sa area na to, kaya ito din yung isa, sabi ko nga, isa sa lugar na napuntahan ko kasi nga maganda yung, sobrang ganda ng view dito. Medyo malayo pa tayo dun sa spot na pupuntahan natin, pero tingin ko naman magiging all woods. Sana pwede pang mag-ihaw para kahit pa paano makain natin o maluto natin yung dala-dala natin na sausage. Medyo malayo-layo pa tayo. Medyo malapit-lapit na pala tayo sa pupuntahan natin. Buti na lang nagdala ko ng sleeping bag para meron tayong kumbaga kumot, or at least kahit pa paano mako-cover natin yung katawan natin sa malamig, kasi malamig yung hangin. Malamig yung hangin, kaya buti na lang kahit wala akong gloves. Pag nagpahinga tayo mamaya, meron tayong gloves. Ay, meron tayong cover kahit wala tayong gloves. Tsaka ngayon pala medyo minsan nagne-negative pa rin yung temperature, so kaya pag manipis yung tubig nagyayelo. Tapos kanina umaga yung mga dahon, yung mga halaman sa lapag sa kalsada medyo nagyayelo, tsaka yung mga sasakyan may mga yelo na maninipis. So ito na, malapit na tayo sa site natin. Sana pwede pa tayo mag grill para naman kahit pa paano masulit-sulit natin yung ating
pag solo backpacking ngayong araw. Kasi nga yung mga pasok sila ngayong cabin. Ayan, makikita nyo. Pero syempre nga, bago tayo magsindi o bago tayo magpaapoy, i-check muna natin o tignan muna natin kung pwede pa tayong mag ihaw. Kasi baka mamaya hindi na tayo pwede mag ihaw, so mayari pa tayo sa mga kinukulan. At ayan, pinalitan na nila yung axe, hindi na palakol yung gamit. Ayan o, making fire is prohibited during wildfires. So check warning muna tayo. So ayan, check muna natin sa cellphone natin. Grabe, pagod din maglakad. Yung firewoods dito is libre. Libre yung firewoods na gagamitin nyo. So tingin ko mukhang wala namang warning. Sa Tampere, I'm not sure. Ayun, Pirkanma, nakita ko wildfire warning valid between ngayon, nako, hanggang bukas. Danger of wildfire is pronounced due to soil dryness. In case of windy weather, wildfires spread quickly. So hindi tayo pwedeng mag-ihaw ngayon, hindi tayo pwedeng magsiga, hindi tayo pwedeng magpaapoy. Pwede tayong gumawa or magpakulo or mag-boil lang ng kung ano-ano, ng noodles or something, pero hindi tayo pwedeng gumawa ng apoy. Yung tama yung pagkakaintindi ko, pero okay lang, walang problema. Kasi syempre pinoprotektahan lang din natin. Baka mamaya tayo pa yung maging cost, tayo pa yung maging reason at magkaroon pa ng sunog dito sa forest na pinuntaan natin. So cancel yung ihaw natin. So since hindi nga tayo pwede or hindi nga tayo pwede magpa-apoy dahil nga sa dryness or sa weather condition ngayon, although malakas yung hangin, hindi tayo makakapag ihaw. At pero yun nga, tuloy pa din yung ating plano na maghamak or yung ating paglalagay ng duyan, yung pagduduyan natin. Kaya medyo pupunta lang tayo dito ng konti sa bandang dulo or maganda-gandang spot or maganda-gandang pwesto, tsaka pwedeng pagtalian natin ng duyan. Sayang, pero yeah, okay lang kasi for the safety pa rin naman yung ano natin, yung purpose natin, para hindi tayo maging cost, hindi tayo yung maging dahilan ng pagkakaroon ng wildfire. So dito tayo, doon, ito or ito,
Sana matibay yung puno. Tsaka sana walang crack or lamat, pero tingin ko mukhang okay naman to, tong spot na to. Pero tingin-tingin pa tayo kung saan tayo makakahanap ng mas maganda-gandang lugar na pwede nating pagsabitan ng ating duyan, hindi tayo aksidente, tsaka mas safe. A few moments later. Ayan, nakaluto na ako ng napakaanghang, grabe. Nakaluto na ako ng buldak, spicy buldak. Naset up ko na rin yung hammock natin. Ayan, stove yung setup natin. Ito lang, try natin kung makakapagpahinga tayo, makakatulog tayo, kasi kanina may mga dumadaang tao. Pero siguro hindi naman tayo may stove, no? Or hindi naman sana tayo mapagalitan. So grabe. Panalo. Das longkero. Hindi ko nadala yung upuan. Meron tayong upuan na parang foam, maliit, na manipis. Up. Wrong timing lang kasi malakas yung hangin, sobrang windy. So ito tayo ngayon, nasa duyan. Kahit na malamig, malakas yung hangin. Ayan, kung makikita nyo, naririnig nyo naman siguro yung pagaspas ng alon ng tubig. Tsaka ayan, kung makikita nyo yung galaw ng mga dahon. Pero nakabuti na lang may dala-dala tayo sleeping bag na medyo makapal-kapal. So hindi ko alam, pero maraming salamat sa iyo, sa asawa ko. Shoutout sa iyo kasi pinayagan mo ko. Pinayagan mo kong gawin yung mga ganitong kalokohan kong bagay. Pinayagan mo ko sa mga ganitong kalokohan kong bagay. Kahit na malamig, malakas yung hangin. Hindi ko talaga alam na ganito kalakas yung hangin, pero G lang, diba? At least nag-enjoy ako. Alam, parang nasira pa yata ito kanina kasi nalaglag ako. Nalaglag ako kasi hindi tama yung pagkakatali ko. Ay ako. Pero magagamit natin itong doyan na ito lalo pag pupunta tayo sa mga forest, para yung mga bata may matutulugan, may magpapahingahan sila, makakahiga sila rito. So yun. So far so good naman. Wala namang nagsasaway sa atin, wala namang tumatawag ng ating atensyon. So tingin ko safe naman at wala naman tayo magiging problema. So yun.
maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin, sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. So muli, gaya na lagi ko sinasabi, lagi nyo tatandaan, lagi lang natin piliin maging masaya na walang tinatapakang tao. Tito Ditch TV. Isa.